So, for today's video, gagawa po tayo ng pang-negosyong peanut butter. So, matagal na, madami na nagre-request ng peanut butter. So, ngayon lang natin nagawaan ng video. Sorry naman po. So, dalawang version yung gagawin po natin. Isang classic peanut butter na merong balat at creamy peanut butter na walang balat. So, ano nga ba yung pinagkaiba nun? Bukod po doon, tayo na po mismo ang magigiling ng peanut butter po natin. Kasi, meron po kaming gilingan dito sa bahay. So, i-share ko sa inyo yon. Kung okay bang merong gilingan. So, dito sa video na ito, malalaman nyo po yun. So, sa mga mahal po nating OFW, sa mga taga-subaybay po natin, samahan nyo po ako ngayon sa paggagawa po ng ating pang-negosyong peanut butter. Okay? So, uunahin po muna natin ang paggagawa ng classic peanut butter at yung may balat na mani, yung gagamitin po natin dito. Bali, ito po ay 2 kilo, pero pwede naman pong 1 kilo lamang po yung gawain po natin. So, hahatiin lamang po natin yung ingredients. Pagkatapos, pipilian ko lamang po ito para sure po na walang makasamang dumi-dumi or yung mga nangingitim na mani. Okay? So, kapag napilian na po natin, natanggalan na ng dumi, so, pwede na po tayo mag-start ng pagluluto po ng ating classic peanut butter. Ilagay lang po lahat ng mani sa kawali. Pagkatapos, maglalagay din po tayo dito ng oil kasi ito po ay pre-prituhin po natin. So, sa pagpiprito po nito, huwag po natin titigilan sa halo para pantay po ang pagkakaluto. So, ito pong 2 kilo, estimate 35 to 40 minutes po nating piprituhin. Pero halimbawa naman, kung 1 kilo, estimate na sa 20 to 25 minutes sa alalay lamang po na apoy. So, depende po yon sa dami po ng lulutuin po natin. So, hindi naman po kayo papalpak dito sa pagpiprito po ng mani kasi pwede naman po natin itong tikman every 15 minutes kung hilaw pa or kung malapit ng maluto. Kasi ang isa naman pong palatandaan nun, malutong na po yung peanut. Kasi ang pinakamahalaga po dito sa paggagawa po ng peanut butter, kailangan po ay lutong-luto ang mani para umabot po ng up to 3 months ang buhay ng peanut butter po natin. So, after 40 minutes, hahanguin na po natin itong ating piniritong mani at gagamit po tayo dito ng salaan para hindi po makasama yung madami pong oil. Pero kung may mapasama namang kaunti, okay lamang naman po yon. Pagkatapos, yung pinagprituhan po nating oil, isasantabi lamang po natin yan kasi mamaya may gagawin pa po tayo dyan. Pagkatapos, iseset aside lamang po natin ito at iintayin po nating lumamig. Ngayon, habang pinapalamig po natin ito, piprituhin naman po natin yung gagamitin po natin sa atin pong creamy peanut butter. So, dito ay gagamit po tayo ng 2 kilo din po ng mani na walang balat. Okay, so pipilian lamang din po natin ito ng maitim-itim or dumi-dumi. Pagkatapos, piprituhin na po natin itong peanut at dito unahin naman po natin ay oil, pagkatapos saka po yung mani. So, maalin sa dalawa, pwede po yon. Lulutuin lamang po natin ito sa alalay po na apoy hanggang sa mag-brown. Tapos, mapapansin nyo po dito kung parehas nyo pong gagawin, kapag may balat at mainit na yung oil, medyo pumuputok. Pero kapag naman po itong walang balat, kahit mainit na po yung pinakang oil po natin, so wala tayong maririnig na pumuputok-putok. So, after 40 minutes, hahanguin na po natin ito at gagamit po tayo ulit ng salaan para hindi po makasama yung madami pong oil. Pagkatapos, iseset aside lamang po natin at iintayin po nating lumamig. So, kapag malamig na, magbabalik po tayo. So, dahil ito po ay malamig na, ngayon maglalagay na po tayo ng ingredients po natin. So, unahin natin ang washed sugar. Tapos, maglagay na din po tayo ng iodized salt para pambalanse po ng tamis. So, magpapalinamnam din po ito ng ating peanut butter. Ngayon, imimix lamang po natin itong mabuti. Kapag nahalo na po natin ng ayos, ngayon maglalagay po ako ng oil. So, ito po ay 1 cup.
Kung 1 kilo lamang po yung gagawin po natin is 1/2 cup po lamang. So sa magtatanong, pwede po bang hindi na maglagay ng oil? So pwede naman po yon. Pero kung ipapagiling po natin ito sa palengke, nakadepende po yon sa magigiling. Kasi sasabihin, kapag dry po yung peanut, so mag-a-add po talaga tayo ng kaunting oil. Pero tayo ngayon, mag-a-add po tayo para maganda po ang kalabasan ng peanut butter po natin. Kumbaga, spreadable. So hindi po yun makakaapekto sa peanut butter po natin kahit ma-stack, hindi po tayo magkikita ng oil sa ibabaw. So kapag na-mix na po natin, takluban lamang po natin at lagyan naman po natin ng ingredients, yung ating creamy peanut butter. Ilagay na din po natin yung ating asukal at yung atin pong iodized salt. At dito maglalagay po ako ng powdered milk. So Milk Boy po yung gagamitin ko. Ang ginamit ko po ay purong Milk Boy kasi meron pong nabibiling mumurahin. Meron pong 60 ang kilo, meron 230 ang kilo. So ito pong ginagamit ko ay 320 pesos po ang isang kilo. So ito po yung purong Milk Boy. So sa magtatanong naman po kung pwedeng gumamit ng ibang powdered milk, so pwede naman po yon. Pero ang ginagamit ko po talaga ay Milk Boy. So kung gusto nyong maitry yung sinasabi kong lasa, so itong brand na ito po yung gamitin po natin. At kapag na-mix na po natin, maglagay na din po tayo dito ng oil. Pagkatapos ay haluin din po natin itong mabuti. So ngayon ay ready na po tayong magiling ng atin pong gagawing peanut butter. So ito po yung gilingan na ginagamit po namin dito sa bahay. So ito po ay na-order po namin online. So ginagamit po namin ito sa pagigiling ng bigas sa gagawing putong bigas. At saka ito pong peanut butter. Ngayon, halimbawa kung pambahay at pambahay lang, pwede naman po tayong gumamit ng blender o kaya naman po ay food processor. Ngayon, kung ayaw naman po nating mahassle sa pagigiling, so pwede naman po natin itong ipagiling sa palengke kung wala pa po tayong ganitong gilingan. Ngayon, uunahin po natin ay itong classic peanut butter. So, ilalagay lang natin lahat dyan. Pagkatapos ay gigilingin na po natin. Tapos kung napapansin nyo, yung bilog na yan, ayan yung pinakang control kung gaano kapino yung gusto po natin. So, itong unang giling, medyo maluag lamang po yan. Basta madurog lamang po yung peanut. Pero sa pangalawang giling po natin, hihigpitan na po natin yan para maging pino na po yung peanut butter po natin. So, ganun lamang pong kabilis at meron na po tayong peanut butter. Ayun po yung kagandahan kapag meron po tayong gilingan sa bahay. Ganito na siya kapino ngayon. Ngayon, ang gilingin naman natin ay yung atin pong creamy peanut butter. So, base po sa experience, mas matagal pong gilingin ang gagawing peanut butter kapag meron pong gatas. Kumpara po sa classic peanut butter, yung hindi po natin nilagyan ng gatas. So, dito, mas better po na paunti-unti yung ilalagay po nating peanut. Huwag po nating bibiglain para mas mabilis po nating magiling yung peanut. So, ito po yung ating unang giling. Medyo may buo-buo pa po yan. Ngayon, ibabalik po natin ulit sa gilingan para mas mapino pa. So, dito sa ating creamy peanut butter, 3 beses po natin itong giniling para pinong-pino. O, diba? Meron na po tayong creamy peanut butter. Tsaka, halatang halata po natin yung pino ng pagkakagiling po natin. So, para sa akin, malaking bagay yung pagkakabili po namin ng gilingan dito sa bahay kasi halimbawa kung bigla ang gusto namin magputo, mag-peanut butter, so makakagawa po kami kaagad. Tapos, halimbawa kung tayo ay nasa linya ng pagpipinat butter, pagpuputong bigas, so para sa akin, much better po na meron po tayo nito dahil iwas hassle na po yun sa atin. So, yung paglabas, mamamasahe po tayo kung wala po tayong service. At bukod po doon, pagdating po natin sa gilingan, pipila pa po tayo, lalo na kung meron pong nauna sa atin base po sa experience. So, dito, napakabilis lamang po nating gilingin ang 1 kilo, 2 kilo. Kasi ito pong gilingan na ginagamit po namin ay
2,200 watts. So, saglit na saglit lamang po at meron na po tayong giniling. So, medyo mainit-init po ito dahil dun sa pagkakagiling. So, iintayin lamang po nating lumamig tapos magbabalik po tayo. So, dahil ito po ay malamig na ngayon, magpapackaging na po tayo at uunahin po natin itong ating classic peanut butter. So, ito po yung available dito sa bahay at bukod po doon, ito din yung affordable na packaging. So, madami namang packaging na pwede po tayong gamitin. So, depende na po sa atin kung ano po yung type po natin. Okay? Mabibili nyo po ito sa mga bakery supply, sa mga bilihan ng mga plastic, at meron din naman po sa online. Hanggang dyan po ang paglalagay ng ating peanut butter at ang timbang po niyan ay 420 grams. So, ilalagay ko lang po lahat sa packaging. Ito pong ating classic peanut butter. At ngayon, dito naman po tayo sa ating creamy peanut butter at gagamit naman po tayo ng large size. So, magiging timbang po dito ay 560 gram. So, nailagay na po lahat natin dito sa ating bottle, yung ating classic peanut butter at yung ating creamy peanut butter. So, ngayon, ay magsisil na po tayo. So, kung nakikita nyo, meron na po akong pinakulong tubig dyan. Kasi, halimbawa, kung wala po kayong heat gun na tulad po nito, pwede naman po tayong gumamit ng takure. Tapos, pwede rin po yung blower sa buhok, di ba? Okay, so, di ba, pwedeng gamitin yung takure. So, itry po ulit natin ang isa pa. Heat gun naman po yung gamitin po natin. So, mas mabilis po ito. So, kung gusto niyo pong order online, maglalagay po ako ng link sa description. Ito po yung large size, medium, at ito naman po yung small. So, ganun lang kadali, ganun lang kabilis gawain. Ito pong ating peanut butter. Ginawa po natin peanut butter is, meron pa po tayong natira. Okay? Titikman po muna natin ito. Okay? Although alam ko na yung lasa nito, pero titikman pa rin po natin. So, unahin natin yung classic peanut butter. Smooth. Tapos ito yung ating creamy peanut butter na walang balat yung peanut. Okay, so hindi na po ako magtitinapay para talagang purong-puro matikman natin yung peanut butter po natin. Kapag nagawa kayo nito sa bahay, maaamoy talaga na nagawa tayo ng peanut butter. Sarap nito. Sarap sa tasty, ang sarap sa pandesal. Ako, tapos yung bunso ko talaga nagpapapak ng peanut butter. Gustong gusto niya din yung peanut butter. Tapos, itong ating creamy peanut butter. Sarap. Sarap papakin. Okay, so ang creamy ng lasa nito mga katipid tips. Yung sa classic peanut butter natin, sa creamy peanut butter is parehas lamang po yung tamis nun. Para sa akin, okay na yung tamis niya. So, itong ating classic, so nandito yung lasa ng, syempre, yung peanut butter, yung kumbaga pinakang original na lasa ng peanut butter po natin. Naalala ko yung lolo ko nito, mahilig maggawa. So kami noon ay elementary, hindi na kami nabili ng palaman. Tapos naalala ko noon, kapag agahan, saka pa niya sinasakto na saka ginigiling yung peanut butter. Kasi madali lang naman talaga siyang gawin, lalo na kung meron po tayong gilingan. Diba? Ito naman po sa ating creamy peanut butter, nalalasahan mo na yung pagka-creamy niya. Tapos sa huli, may aftertaste ng gatas na magugustuhan mo yung lasa. Okay, so sa magtatanong, ano po yung pinagkaiba ng merong balat at saka walang balat? So unang-una, kitang-kita na yung pinakang kulay, mas dark yung may balat kumpara sa walang balat. Pero para sa akin, base sa panlasa ko, yung may balat, malinamnam or masarap pa rin siya kahit wala po tayong inilagay na milk. Talagang malalasan natin doon yung peanut butter natin or yung pagka-original na alam natin na lasa po ng peanut butter. Okay, so doon sa walang balat, talagang creamy siya kasi naglagay tayo doon ng milk. Okay, so base sa panlasa kasi iba naman po tayo, 'di ba? Kapag kumakain tayo ng adobong mani,
kapag merong balat at saka walang balat, para sa akin, mas masarap yung may balat. Pero, magkakaiba-iba naman po tayo ng panlasa. Pwede naman po natin gawin parehas. May balat o kaya walang balat. Okay, so magtatanong naman Ate Tipid Tips kung gagawin po namin extra income yan, magkano naman po ang kalalabasan. So ngayon, mag-costing na po tayo. Ang uunahin po muna natin i-costing ay yung ating pong unang ginawa, yung classic peanut butter po natin. Okay? So, umpisahan na po agad natin sa 2 kilo ng mani na merong balat, 105 pesos. So, ang total ay 210 pesos. Yung asukal na ginamit po natin, 46 pesos. At yung iodized salt, sabihin na po natin na 2 pesos. Tapos, yung pinakang oil natin, yung pinagprituhan, tapos yung isinama din po natin sa giling, 50 pesos po yon. So, ang total ng ingredients ay 308 pesos. Ngayon, magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. So, unahin po natin yun sa kuryente po natin. So, kung wala po tayong gilingan, so ibig sabihin ay magpapagiling po tayo. So, doon na lang po natin tutuusin. So, dito po sa lugar po namin, ang 1 kilo ay 25 pesos. So, 2 kilo po yun. 50 pesos po yung puhunan po natin sa kuryente. Plus na din po natin yung packaging na ginamit po natin. Yung medium size dito sa lugar namin ay 8 pesos. Ngayon, sabihin na po natin na 10 pesos para sa seal na ginamit po natin at kung maglalagay po tayo ng sticker. Tapos, sa ginawa po natin classic peanut butter, tayo po ay naka-6 na lalagyan. So, may puhunan na 60 pesos. Mag-plus na din po tayo ng gas at labor. So, sabihin na lamang po natin na 50 pesos kasi kaunti lang naman po yung ginawa po natin. Okay, kaya ang total po lahat ay 468 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 6 na nagawa po natin. Ang kalalabasan po nun ay 78 pesos po yung pinakampuhunan po natin dito sa medium po natin. Meron pa po tayo natira na 200 grams. Hindi na po natin yung isinama sa tuos kasi hindi na siya kakasya dito sa maliit. Kasi itong maliit ay 230 grams yung kasya. So, kumbaga, dagdag na po yun sa pinakang tubo po natin. So, may pinakang puhunan po dito na 78 pesos. So, pwede po natin itong ibigay ng 100 pesos. Pag minus po natin, yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 22 pesos dito po sa isang peanut butter. So, i-times po natin sa 6 at posible po tayong tumubo ng 132 pesos. So, tuusin naman po natin ay yung ating creamy peanut butter. So, umpisahan po ulit natin sa 2 kilong peanut na walang balat. So, mas mahal po ito. Nagkakahalaga po ng 125 ang 1 kilo. So, meron na po tayong puhunan agad na 250 pesos. Sa pinakang asukal po natin, 46 pesos. Tapos, ang isa pang magpapamahal dito is yung ginamit po nating powdered milk. Kahalaga siya ng 96.38. Saktuhin na po nating 100 pesos para sa iodized salt na inilagay po natin. At mag-plus na din po tayo ng 50 pesos na oil sa ginamit po natin. So, ang total ng ingredients ay 446 pesos. So, medyo mataas na po yung pinakampuhunan po natin. Pero, sulit naman po sa lasa, di ba? Ngayon, mag-plus po ulit tayo ng other expenses. So, sa kuryente po natin, ang giniling, 50 pesos. Sa pinakang packaging po natin, nagkakahalaga po ng 10 pesos, ito pong large. Ngayon, sabihin na po natin na 12 pesos para sa seal at kung maglalagay po tayo ng sticker. So, tayo po ay naka-5 malaki. So, may 60 pesos po tayong puhunan. Tapos, dito po sa ginawa po natin, makakagawa pa po tayo doon ng kalahati na ayun po yung inilagay ko po dito. Okay, so mamaya isasama na din po natin ito sa costing. Mag-plus na din po tayo ng gas and labor, so 50 pesos. Kaya ang total ay 606 pesos. I-divide po natin sa 5 nagawa po natin. At may puhunan po na 121.2 dito po sa large. And ngayon, medyo mas mataas po yung pinakang puhunan po natin dahil lahat ng binili po natin ay retail. Ngayon, kung halimbawa, kung kakaririn po natin ito, so hahanap po tayo ng mga supplier na mas makakamura po tayo. So, malaki po yung matitipid po natin. So, makakapagpresyo po tayo ng mas mababa. Kumbaga, yung presyo natin ngayon medyo mas mataas kasi retail po lahat natin binili. Okay?
So, ngayon, ito pwede po nating ibenta ng 150 pesos itong ating creamy peanut butter. So, hindi pa rin naman po kayong mapapahiya sa lasa kasi talagang sobrang creamy ng peanut butter po natin at purong-puro. So, kapag minus natin yung puhunan, posible tayo dito tumubo ng 28.8 dito sa isang peanut butter. So, kapag itinamis po yon sa 5 nagawa po natin, posible po tayong tumubo ng 144 pesos. Ngayon, dito sa ginawa po nating 2 kilo, makakagawa po tayo ng 5 large, tapos meron pong kalahati. So, ito po yon yung inilagay po natin dito. Pwede pa po tayong mag-add ng 75 pesos sa pinakang tubo po natin. Okay, so, ang total po noon ay 219 pesos ang posible po nating tubuin dito po sa ating creamy peanut butter. So, pa naman siyang natirang labe. So, mapapasama na din to sa pinakang tubo natin or panggamit na po natin ito sa bahay. Kung meron na tayong pangkain sa bahay, meron pa po tayong posibleng extra income kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So, hindi ko na po masyadong pahahabain pa yung video po natin. Kita-kits na lang po ulit sa next video po natin. Okay? Bye!